Lolo, kamusta po kayo? Ha? Sabi ko, Lolo, kamusta po kayo? Ano ka nyo? Lolo, hindi niyo po ba ako naririnig? Asan ka ba? Nandito po ako sa harapan nyo. Nakikita niyo po ba ako? Asan? Hindi kita makita. Kasi po, Lolo, wala po kayong salamin. Dapat po magsasalamin na po kayo. Hay! Naku naman, nakalimutan ko yung salamin ko. Ganun po ba? Lolo, pwede po bang magtanong po sa inyo? Ay, syempre naman. Okay, Lolo, ano ho bang masasabi niyo po ngayon? Kasi ang balita ko po ay tumatakbo pong presidente ngayong halalan sa Pilipinas. Si Bongbong Marcos, yung anak po ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ano hong masasabi niyo? Aba, mabuti yan. Lolo, bakit niyo naman po nasabing mabuti? Kasi nung panahon nung kanyang tatay, ano po? Maunlad ang Pilipinas. Lolo, marami pong nagsasabi po ngayon na nung panahon daw po ni Pangulong Ferdinand Marcos, mahirap din daw po ang Pilipinas. Hindi totoo yan. Kasi noon ay wala pang contractualization. Direkta ang pwedeng mag-apply sa mga kumpanya. At ano naman pong masasabi niyo po, Lolo, sa pagkain po noon? Kasi sinasabi po nila na ano daw po, na ang Pilipinas daw po ay mahirap din ng panahon ni Marcos. Aba, hindi ba sila nagbabasa? Hindi ba sila nanonood sa social media? Bakit niyo naman po nasabi yan, Lolo? Aba, naalala ko pa noon, namimili kami ng asawa ko. Sino po ba yung asawa nyo? Ay, si Trisha. Wow, ang ganda naman ng pangalan ng asawa nyo, Lolo, si Trisha. Oo, kaya lang wala na siya. Saan naman po kayo namimili nun, Lolo? Aba, namimili kami sa Kadiwa. Sa Kadiwa? Ano po ba yung Kadiwa? Isa yun sa proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos para maging mura ang mga bilihin. Talaga? Mura po bang mamili doon? Abay, oo naman. Ganun po ba? Lolo, sa issue po ba ng ng kuryente at ng tubig noon, ano po bang masasabi niyo po, Lolo? Aba, noon kasi ang tubig at ang Meralco ay hawak ng gobyerno. Kaya mura ang tubig at ang kuryente. Hindi gaya ngayon, lahat ay mataas. Unano na lang yata ang hindi tumataas, sa totoo lang. Ganun po ba, Lolo? Paano naman po, Lolo, sa issue po ng West Philippine Sea? Ano naman pong gusto nyong sabihin? Kasi ang balita ko po ngayon, ay naangkin po ng China ang West Philippine Sea, Lolo. Ano ho bang gusto nyong sabihin? Isa lang ang masasabi ko. Anong gusto nyo pong sabihin? Hinay-hinay dyan. At baka magaya tayo sa Ukraine at sa Russia. Hindi ho ba kayong takot lumaban sa gera, Lolo? Hindi ako takot. Katunayan. Ano pong masasabi niyo, Lolo? Katunayan, isa akong veterans. Talaga po. Veterans po ba kayo, Lolo? Oo, isa akong veterans ng World War II. Ganun po ba? Ibig sabihin lumabang kayo noon, Lolo? Oo naman! Lahat ay kinalaban ko. Lahat ng mga puppet sa gobyerno, lahat ng mga puppet, kinalaban ko yan. Basta ayaw sa gobyerno at kumakalaban sa gobyerno noon. Talaga po ba? Di para ho pala kayong NPA niyan. Ay, hindi naman. Ano hong masasabi nyo noon? Kasi sabi po nila ngayon na nung panahon daw ni Marcos, nung nagtatag daw ng martial law, magulo daw po ang Pilipinas. Hindi totoo yan! Bakit naman po? Sila ang magugulo! Kasi gusto nilang maging komunista ang gobyerno noon. Kaya si Pangulong Marcos ay nagtatag ng
or nagpatupad ng martial law kasi nga gusto nilang maging komunista ang Pilipinas gaya ng China. Ganun po ba? Yung mga bali-balita po na napapatay noon, kasi sabi po lolo madami pong napapatay noon. Ano hong gusto yung sabihin? Sila ang mga kumakalaban sa gobyerno. Okay po. Ika nga, sabi ng kumpare ko. Sino po yung kumpare nyo? Si Idol Eddie Garcia. Noong panahon ng martial law, tahimik naman. Ang magulo lang yung mga kumakalaban at aktivista noon. Ganun po ba lolo? Kaya po pala. Oo naman. Kung sakali naman po lolo na magkagera ngayon sa Pilipinas at sa China, may laban po ba tayo? Aba, meron! Sigurado po ba kayo dyan? Oo, at pati ako, lalaban ako. Lalaban po kayo? Oo naman! Kung lalaban kayo lolo, may mga ano po ba kayo? May mga platoon po ba kayo o mga sundalo kayo na ipapadala? Aba, meron! Talaga po? Oo, tatawagin ko lahat. Ang mga kapre, ang mga tikbalang, ang mga manananggal, ang mga aswang, pati ang mga engkanto at mga duwende. Yan ang panlaban natin. Lolo, niloloko niyo naman po ako eh. Paano natin ilalaban yun? Lakas-lakas po ng kalaban. Talagang malakas. Sira ulo ka na lang kapag makikipaggera ka sa China ng basta-basta. Hindi naman pwede na tao sa tao lang ang laban. Bakit niyo naman po nasabi yun? Aba, naalala mo ba yung atomic bomb na binagsak sa Hiroshima? Opo, lolo. Di ba ang daming namatay? Oo nga po. At ngayon sa Ukraine at sa Russia, nakita mo? Oo nga po, nakita ko nga po. Ang dami nga rin pong mga civilian po na namamatay doon. Kaya nga, mga siraulo tong mga to. Akala naman nila tutulungan tayo basta-basta ng Amerika. Kundi kayo mga animal. Kundi kayo mga hinayupak. Salita kayo ng salita, mga bulok na politiko. Tapos isasabak na kami. Pati mga bata at sibilyan namamatay. Totoo nga po yun, lolo. Hindi nga po talaga basta-basta po ang nangyayari pong gera po ngayon. Ano naman po ang gusto nyong sabihin? Dahil nga po ngayon ay tumatakbo po si BBM o si Bongbong Marcos na anak po ni Ferdinand Marcos. Aba, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Ano po yun? Sa lahat ng mga tao dyan sa Pilipinas, suportahan natin si Bongbong Marcos. Bakit niya naman po sinabing suportahan natin si Bongbong Marcos? Siguro makakatulong siya sa ating bayan. At sana hindi lamang din si Bongbong Marcos, pati tayong mga Pilipino magbago. Bakit niyo naman po nasabi yan, lolo? Kasi ngayon, ang mga Pilipino, mukhang karamihan, nakakalimot na. Nakakalimot na po saan? Nakakalimot na sa tamang disiplina. Noong panahon ni Ferdinand Marcos, kapag narinig ang pambansang awit ng Pilipinas, ano po yan, lolo? Lahat tumitigil. Ultimo jeep, ultimo bike, ultimo yung mga papasok, pati bus, tumitigil yan. Pati mga naglalakad. Kasi nga, disiplinado ang mga tao. Nakakalungkot lang sa Pilipinas dahil sa sobrang hirap, nagkakagulo-gulo. Ganun po ba, lolo? Oo, kaya sana suportahan natin at huwag nating pabayaan si Bongbong Marcos. Sige po, lolo, salamat po. Ano naman po masasabi niyo po sa mga ano naman po masasabi niyo sa mga dilawan na umaatake po umaatake po kay Bongbong Marcos? Aba, ito lang ang masasabi ko. Ano pong gusto niyo sabihin? Mga hinayupak kayo!
Sobra-sobra ng hirap sa gobyerno, pahirap sa taong bayan, pahirap, sobrang hirap na. Ganun po ba? O sige po lolo, babay na po muna kasi may gagawin na po ako. Usap po ulit tayo mamaya. Salamat po lolo. Ha? Sabi ko po, salamat po lolo. At kailangan na po nating magtrabaho. O sige, inaantok ako, gusto ko nang matulog. O sige po lolo, paalam na po lolo. Thank you. Bibiin po tayo.